May mga sandali sa buhay, anak, na parang ikaw na lamang ang natitirang lumalaban. Para bang pasan mo ang bigat ng buong mundo at bawat hakbang ay tila may mga kadena ng pagod at lungkot na nakatali sa iyong mga paa. Dumarating ang mga gabing napapatingin ka sa kisame, tahimik na tumutulo ang mga luha at sa gitna ng katahimikan, marahan mong itinatanong sa sarili, bakit ako? Bakit ganito kasakit? Ano ba ang nagawa kong mali para maranasan ang lahat ng ito? At alam mo, anak, normal lamang ang magtanong. Natural sa atin bilang mga tao na hanapin ang dahilan kung bakit tila pinili ng tadhana o ng universo na ilagay tayo sa ganitong matinding pagsubok. Normal na magdamdam, normal na maghimutok dahil ang sakit ay totoo at ang bigat na iyong nararamdaman ay hindi mo lamang iniimbento. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na ang mga tanong na iyan, ang bakit ako, bakit ganito kasakit, ay hindi tanda ng kahinaan. Sa halip, patunay ito na ikaw ay buhay. Patunay na nararamdaman mo pa rin ang tibok ng iyong puso at may lalim ka pa ring taglay para magtanong at magnilay. Kaya ngayon, hayaang samahan kita. Tahakin natin ng magkasama ang mas malalim na pag-unawa kung bakit tila pinapadaan ka ng universo sa ganitong sakit. Hindi para bigyan ng simpleng kasagutan ang lahat, kundi upang maramdaman mo na hindi ka nag-iisa at marahil makita mo rin na ang sakit na iyong pasan ay may tinuturo, may ibinubunyag at may inihahanda para sa iyo. Anak, nais kong ipaunawa sa iyo ang isang simpleng katotohanan na madalas nating kalimutan. Ang sakit ay likas na bahagi ng ating pag-iral. Hindi ito isang sumpa. Hindi ito isang parusa na ipinataw sa iyo ng langit dahil may nagawa kang mali. Sa halip, ito'y paalala na ikaw ay buhay, na ikaw ay may pusong tumitibok at damdaming hindi man lang sasaya sa bawat sandali ay may kakayahan pa ring makaramdam. Isipin mo ang isang sugat sa balat. Kapag ikaw ay nadapa at nasugatan, tiyak na masakit. Sumasakit hindi dahil gusto kang pahirapan ng iyong katawan, kundi dahil ito ang paraan nito para ipaalala na may kailangang pagtuunan ng pansin. At sa bawat hapdi, sa bawat kirot, doon nagsisimula ang proseso ng paghilom. Ganito rin ang ating kaluluwa. Minsan, kailangan nitong dumaan sa matinding sakit upang maghilom mula sa mga sugat na hindi nakikita ng mata, mga bitak na nilikha ng pagtanggi, ng pagkawala o ng pagkadurog ng mga pangarap. At habang nararamdaman mo ang sakit na tila bumabalot sa buong pagkatao mo, gusto kong malaman mo na hindi ito walang saysay dahil ang bawat patak ng luha, ang bawat kirot na dumadaloy sa iyong dibdib ay isa ring paraan ng universo upang simulang gamutin ang mga bahagi mo na matagal ng sugatan. Huwag mong itakwil ang sakit, huwag mo itong itulak palayo o pilit na takasan. Sa halip, tanggapin mo ito bilang isang panauhing dumadalaw upang ipaalala kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka may buhay, at kung gaano ka kalalim bilang isang tao na kayang magmahal, masaktan at muling bumangon. Ngayon, marahil ay nagtatanong ka pa rin sa iyong sarili, bakit tila pinapadaan ako ng universo sa ganitong sakit? Ano ba ang layunin nito sa aking buhay? Anak, unawain mo ito. Hindi mo man agad makita, pero may dahilan kung bakit pinapayagan ng universo na maranasan mo ang ganitong bigat. Una, upang palakasin ka, isipin mo ang bakal. Kapag inilagay ito sa apoy, ito'y nagbabaga, tila unti-unting nababasag ang dating tibay. Ngunit sa bawat hampas ng panday, sa bawat init na bumabalot dito, mas lalo itong tumitibay at nagiging matatag. Ganyan din ang iyong kaluluwa. Ang mga pagsubok na akala mo'y sisira sa iyo ay siya ring huhubog sa iyo upang maging mas buo, mas matibay at mas handa sa mga hamon na darating pa. Ang bawat pait, bawat hapdi ay parang mga martilyo sa bakal na ikaw. Hindi ito upang durugin ka kundi upang hubugin ka sa isang anyo na mas matatag kaysa dati.
Ikalawa, upang matutunan mo ang mga aral na hindi mo makukuha sa saya at tagumpay lamang. Sapagkat totoo, anak, madali tayong maging kampante kapag maayos ang lahat. Sa gitna ng kasiyahan at tagumpay, bihira nating tinatanong ang mas malalalim na bagay sa ating puso. Ngunit kapag dumarating ang sakit, doon tayo natututo ng kababaang loob. Doon natin naiintindihan na hindi lahat ng bagay ay nasa ating kontrol at doon lumalalim ang ating malasakit sa mga taong dumaraan rin sa kanilang sariling mga laban. Pangatlo, upang maunawaan mo ang tunay na empatiya kapag ikaw mismo ang nasaktan, kapag ikaw mismo ang nabigo at nagdalamhati, mas nagiging malambot ang iyong puso para sa iba. Hindi ka basta-basta humuhusga. Hindi mo minamaliit ang bigat na pasan ng iyong kapwa sapagkat alam mo kung gaano kabigat ang maglakad habang sugatan. Ang sakit na ito ang nagtuturo sa iyo kung paano yakapin ang iba sa kanilang paghihirap, hindi lamang bilang tagapanood kundi bilang kasama sa kanilang paghilom. Kaya anak, huwag mong isipin na ang mga sugat mo ay walang kabuluhan. Bawat sugat, bawat kirot ay may dalang mensahe at layunin. Pinapanday ka nito, tinuturuan ka ng mga mahahalagang aral at ginagawang mas bukas ang iyong puso upang mahalin at damayan ang iba ng mas totoo at mas malalim. Ngayon marahil ang susunod mong tanong ay, ano ang dapat kong gawin kapag masakit na, kapag tila hindi ko na kaya? Anak, unang-una, nais kong sabihin sa iyo ito ng buong lambing. Huwag mong labanan ang sakit. Huwag mo ring pilit takasan ito o pagtakpan sa mga panandaliang aliw na hindi naman tunay na makakatulong. Sapagkat kung patuloy mo itong itutulak palayo, lalo lamang itong babalik ng mas malalim at mas mabigat. Sa halip, hayaang maupo ka kasama ng iyong sakit. Parang isang matagal ng kaibigang dumalaw na dala ang mabibigat na balita, paupuin mo ito sa tabi mo. Pakinggan mo kung ano ang sinasabi nito sa iyong puso. Damhin mo ang kirot hindi para wasakin ka, kundi para unti-unting maintindihan kung ano ba talaga ang ibig nitong ipabatid. Tanungin mo ang sarili mo, ano bang itinuturo nito sa akin? Ano ang gustong ipaalala ng sakit na ito? May bahagi ba ng aking pagkatao na matagal ko nang tinatakasan o kinakalimutan? At higit sa lahat, magtiwala ka na may hangganan ang lahat. Walang sakit na walang katapusan. Kahit papakiramdam mo'y hindi na matatapos ang gabi ng iyong paghihirap, darating din ang umaga. Kahit tila walang humpay ang ulan ng iyong mga luha, tiyak darating ang araw kung kailan matutuyo rin ang mga ito. At makikita mo ang liwanag na matagal mo nang inaasam. Alalahanin mo, anak, na ang sakit ay dumarating at umaalis. Ito ay parang isang alon sa dagat, minsang marahas at malakas pero lagi ring humuhupa. At sa pagdaan nito, ikaw ay naiiwang mas matatag, mas maalam at mas handang magmahal muli ng walang pangamba. Kaya sa tuwing sasakit ulit, huwag kang matakot. Huwag kang manghinayang na maramdaman ito, sapagkat sa bawat pagdama mo ng sakit, isang hakbang ka ring mas lumalapit sa iyong tunay na kagalingan at kapayapaan. Anak, tandaan mo ito ng buong puso. Hindi ka pinaparusahan ng universo. Hindi nito layunin na wasakin ka o agawan ka ng pag-asa. Sa halip, pinapanday ka lamang nito, hinuhubog, pinatitibay at inihahanda para sa mas malawak na misyon na nakalaan para sa iyo. May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit balang araw, kapag tiningnan mo ang likod ng mga sugat at luha mong ito, mauunawaan mo kung bakit kailangan mo silang pagdaanan. At kapag dumating ang oras na iyon, makikita mo na ang lahat ng sakit ay hindi pala sayang. Bagkus, ito pala ang nagtutulak sa iyo tungo sa mas mataas na dahilan ng iyong pag-iral. Anak, nais kitang iwanan ngayon ng isang tahimik ngunit matibay na pag-asa.
Dadaan din ang bagyo. Lilipas ang unos na ngayon ay tila walang katapusan. At oo, lilipas din ang sakit na akala mo'y permanenteng nakaukit sa iyong puso. Sapagkat walang gabi na hindi nauuwi sa umaga at walang sugat na hindi nagagamot ng panahon at pagmamahal. Kahit gaano pa ito kalalim. Sa tamang panahon, maiintindihan mo rin kung bakit mo kinailangang pagdaanan ang lahat ng ito. Bakit kinailangan mong lumuha, mabigo at masaktan ng paulit-ulit? Makikita mo na ang mga pasakit na yun pala ang nagturo sa iyo kung paano maging mas mahinahon, mas maunawain, at higit sa lahat, mas marunong magmahal, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili mo. At kapag sumapit ang araw na iyon, mapapangiti ka na lamang dahil mauunawaan mo na ang lahat ng sakit ay hindi lang basta sakit. Ito ay naging mga hakbang, mga tulay, patungo sa mas mataas na bersyon ng iyong pagkatao. Kaya huminga ka ng malalim, anak. Ipikit mo ang iyong mga mata at hayaang yakapin ka ng katahimikan. Dahil hindi magtatagal, ang liwanag ay muli mong makikita. Mas maliwanag pa kaysa dati at mas magaan sa iyong dibdib kaysa kailanman.